Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, December 5, 2025, Friday. Patuloy na lumalapit sa kalupaan si Bagyong Vilma at inaasahan na ito ay maglalandfall mamayang gabi. Alamin natin ang mga lugar na maaapektuhan ng mga pag-ulan at hangin na dala ng bagyong ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, bumilis ng kaunti ang kilos ni Tropical Depression Vilma habang gumagalaw ito west-southwestward sa Philippine Sea. Ayon sa pinakahuling datos ngayong umaga, ang sentro ni Wilma ay tinatayang nasa layong 245 kilometers sa silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Nananatili ang lakas nito sa maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa sentro, may bugso hanggang 55 kilometers per hour at central pressure na 1,004 hectopascals. Ang bilis ng galaw ay nasa 20 kilometers per hour pakanluran, timog-kanluran at ang saklaw ng malalakas na hangin ay umaabot hanggang 220 kilometers mula sa gitna ng sirkulasyon, kaya posibleng makaranas ng bugso ng hangin at pag-ulan ang mga lugar na wala sa mismong daraanan ng sentro. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na nagbibigay babala ng strong winds sa susunod na 36 hours. May range ng hangin na naglalaro sa 39 hanggang 61 kilometers per hour at minimal hanggang minor na banta sa buhay at ari-arian. Sakop nito ang southern portion ng mainland Masbate, northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, northern at central portion ng Cebu, kabilang ang Bantayan at Camotes Island, Bohol, northern at eastern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental at ang eastern portion ng Iloilo, eastern portion ng Capiz, sa Mindanao sakop ang Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bocas Grande Island, Dinagat Island, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at Camiguin. Narito naman ang latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa dahil kay Wilma. Ngayong araw, nasa 100 hanggang 200 millimeters ang malalakas na pag-ulan na posibleng maranasan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Habang 50 hanggang 100 millimeters naman sa Camarines Sur, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Iloilo, Capiz, Surigao del Norte, Dinagat Island, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Lanao del Norte at Misamis Occidental. Tandaan na kung tatama ang mga buhos sa oras ng high tide, mas mabilis aalo ng tubig baha sa mga mababang lugar at coastal barangays. Para naman bukas, inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan sa Romblon, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Cebu, Negros Occidental, Aklan, Capiz at Iloilo. Nasa 50 hanggang 100 millimeters naman sa Quezon, Camarines Norte, Oriental Mindoro, Marinduque, Eastern Samar, Southern Leyte, Bohol, Negros Oriental, Antique, Guimaras, Surigao del Norte at Dinagat Island. Ang kombinasyon ng malalakas na buhos at matagal na exposure sa ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha sa Ilog Basin ng Samar Leyte at sa mga flood-prone na syudad ng Western Visayas. Bantayan din ang mga landslide susceptible na dalisdis sa Bicol at sa Samar Island. Pagsapit ng Sunday, December 7, inaasahang sesentro ang 100 hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, Aklan, Capiz at Antique. Nasa 50 hanggang 100 millimeters naman sa Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Cebu. Tandaan na sa bulubunduking lugar, ang actual na totals ay maaaring humigit pa sa forecast dahil sa orographic lift at maaaring lumala ang epekto dahil sa significant antecedent rainfall. Ito yung naipong ulan nitong mga nakaraang araw na nagpapababad na sa lupa at pader ng mga ilog. Para sa track at intensity outlook, mananatili ang paalala na posibleng maranasan ng heavy rainfall at malalakas na bugso ng hangin kahit sa mga lokalidad na wala sa mismong landfall point at nasa labas ng forecast confidence cone. Inaasahang kikilo si Wilma, Pakanluran, Timog-Kanluran hanggang bukas Saturday, December 6 at pagkatapos ay liliko generally westward na direksyon para sa nalalabing bahagi ng forecast period. Sa track na ito, may posibilidad na ang sentro ni Wilma ay maglandfall o dumikit sa baybayin ng Eastern Visayas o Dinagat Island sa pagitan ng gabing ito at umaga bukas. Magpapatuloy ang pagtawid sa Visayas hanggang Linggo, December 7 at lalabas sa Sulusi,
Posibleng dumaan sa Northern Palawan pagsapit ng Monday morning, December 8. Maaaring bahagyang lumakas bago maglandfall ngunit mataas ang tsansang manatili ito bilang tropical depression habang nasa kalupaan. Kapag nakapasok sa West Philippine Sea, posible ang karagdagang intensification depende sa sea surface temperature at kung gaano kalakas ang surge ng northeast monsoon. Para sa kalagayan ng karagatan, sa susunod na 24 hours, asahan ang very rough seas sa piling seaboard. Hanggang 5.5 meters ang taas ng alon sa northern at eastern seaboards ng Catanduanes at sa seaboards ng northern Samar. Hanggang 5 meters sa northern at eastern seaboards ng Polillo Island, Camarines Norte at Camarines Sur, gayon din sa eastern seaboards ng Albay at Sorsogon. Hanggang 4.5 meters naman sa eastern seaboards ng Isabela, Aurora at northern mainland Quezon at sa eastern Samar at pati sa seaboards ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Mapanganib ang paglalayag para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Kung nasa laot, magtungo sa pinakamalapit na ligtas na himpilan o sheltered cove sa lalong madaling panahon. Para sa rough seas, asahan ang hanggang 4 meters sa silangang baybayin ng Dinagat Island at Siargao Bucas Grande Island, hanggang 3.5 meters sa natitirang seaboards ng Ilocos Region at hanggang 3 meters sa silangang seaboards ng Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental at sa seaboards ng Zambales at Kalayaan Island. Para sa moderate to rough, hanggang 2.5 meters sa kanlurang seaboards ng Bataan, Batangas, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Island at Palawan, pati sa seaboards ng Cuyo Island, sa kanlurang seaboards ng Antique at sa timog na seaboards ng Davao Oriental at Davao Occidental. Hanggang 2 meters naman sa natitirang seaboards ng Palawan, Quezon, Camarines Sur at Antique, sa seaboards ng Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro at Aklan at sa northwestern seaboards ng Masbate kabilang ang Buries Island. So uulitin natin, si Tropical Depression Wilma ay nasa silangan ng Eastern Samar, may maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at bugso na 55 kilometers per hour. Kumikilos ng mas mabilis ng kaunti sa 20 kilometers per hour, pakanluran, timog kanluran at may lawak ng malalakas na hangin hanggang 220 kilometers mula sa gitna. Inaasahang magla-landfall o dumikit sa baybayin ng Eastern Visayas o Dinagat Island sa pagitan ng gabing ito at umaga ng bukas. Tatawid sa Visayas hanggang Linggo, lalabas sa Sulu Sea at posibleng tumawid sa Northern Palawan pagsapit ng Lunes ng umaga. Mananatiling tropical depression sa kabuuan ng pagtawid sa kalupaan, ngunit posibleng lumakas muli pagsapit sa West Philippine Sea. Sa karagatan, maraming silangang seaboard ang aabot sa rough hanggang very rough seas. Iwas laot muna lalo na para sa maliliit na sasakyang pandagat. Manatiling nakatutok sa susunod na mga updates. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy po tayong mag-ingat.